Nakarating na rin sila Xiaoyong sa kanyang bahay ng mabilis. Agad naman silang lahat bumaba ng sasakyan upang lumabas na. Sa kanilang pagbaba, nagulat naman dito si Zhang Chai dahil sobrang laki raw ng bahay ni Xiaoyong at para raw itong isang palasyo sa sobrang laki nito. Ang ating bida ay nagulat sa naging reaksyon ni Zhang Chai sa bahay niya kaya napalingon ito dito. Pero sinabi dito ni Xiaoyong na ganoon daw ang nagiging reaksyon ng lahat kapag nakikita ang kanyang bahay. Sa kanyang pagsasalita, agad naman dumating si Shanshan at si Lolo Bo sa eksena. Agad naman binati ni Shengbo si Xiaoyong sa kanyang pagdating habang si Shanshan naman ay tinanong ang ating bida kung okay lang ba raw ito. Sinabi dito ni Xiaoyong na huwag na raw itong mag-alala. Sabay pakilala na niya sa kanyang mga kasama. Sinabi ni Xiaoyong na ito raw ang kanilang magiging bagong kasama. Ito raw ay si Zhang Chai at ang mga kaklase nito. Simula raw ngayon, sila na ang magiging kasangga nila. Lumapit naman si Zhang Chai sa dalawa upang ipakilala ng maayos ang kanyang sarili sa mga ito. Sabay ipinakilala na rin ni Xiaoyong ang dalawa sa mga ito. Si Shengbo ay nagulat pa sa nangyari pero si Shanshan naman ay masaya sa pagdating nila. Sinabi nito na kung pinili raw ng kanyang brother Xiaoyong ang mga ito bilang kasamahan. Maligayang pagdating daw sa mga ito sa kanilang tirahan. Sinabi ni Xiaoyong kay Shengbo na siya na raw ang bahala sa mga ito ilibot sa paligid ng lugar. Ipaliwanag din daw nito ang mga rules and regulation para maging maayos daw ang paninirihan nila dito. Sinabi ni Shengbo na siya na raw ang bahala sa mga ito upang ilibot at magpaliwang ng mga batas sa lugar na ito. Habang ang matabang lalaki na si Lao Si ay napapasabi na lang na bakit raw ang lugar na ito ay pinaparamdam sa kanila na pumunta sila sa Northern Myanmar. Habang nag-uusap ang mga ito, nagparamdam naman ang duwag na lalaki na si Yiming na nasa likudan nila. Sinabi nito kay Xiaoyong na bigyan raw din sila nito ng sandata. Para daw matulungan nila sila pagdepensa sa lugar na ito. Tiningnan naman ng seryoso ng ating bida ang lalaking duwag na si Yiming. Sinabi ni Lao Si kay Yiming na huwag daw ito magmadali na makakuha ng sandata. Dahil kararating lang daw nila sa lugar na ito. Kailangan pa raw nila muna makuha ang tiwala ng ating bida bago raw sila bigyan ng sandata nito upang hindi maging magulo ang lahat. Sinabi naman ni Xiaoyong sa mga ito na huwag na raw ang mga ito mag-alala dahil makakakuha naman daw sila ng sandata sa loob ng ilang araw. Sabay lapit ni Xiaoyong kay Lao sinalabit-labit si Chen Chong. Sinabi ni Xiaoyong na mukhang sobrang lalaraw ng injuries ni Chichong. Kaya mas mabuti raw ay dalahin na muna nila ito sa kanyang medical room. Agad naman sumang-ayon ang mga ito. Sabay pasok na nila lahat sa loob ng bahay. Sa loob ng CR. Nagsalita si Lao Si na sobrang mapayapa raw kapag nakaligo ka na. Sinabi ni Yiming kay Lao Si na bakit raw nito siya pinigilan kanina. Nagulat naman dito si Lao Si. At nagtaka kung anong walang kwenta ang pinagsasabi nitong kasama niya. Sinabi pa ni Yiming na kung hindi lang daw siya pinigilan nito. Siguro raw ay meron na silang sandata ngayon. Sabay sigaw nito na sa kasalukuyang kalagayan daw nila. Ang magandang paraan daw ay magkaroon sila ng pamprotekta sa kanilang sarili. Pero ang masama raw ngayon, andito sila ngayon sa loob ng bahay na ito bilang isang pag-aresto sa kanila. Sinabi dito ni Lao Si na huwag daw itong magsalita ng ganon. Dahil iniligtas daw sila ni Xiaoyong. Sinabi ni Yiming sa mga ito na ano raw kaya ng background ng ating bida. Bakit daw kaya sila iniligtas nito? Sinabi dito ni Zhang Chai na iniligtas daw sila dahil merong isang tao ang nag-hire dito para protektahan sila. Napatanong naman si Yiming sa sinabi ni Zhang Chai. Sinabi nito na sino daw kaya ang nag-hire dito. Hindi naman daw sinabi nito sa kanila kung sino ang nag-hire sa kanya at hindi rin nila raw alam kung nagsasabi ba ito ng totoo. Sabay galit nitong sinabi na tingnan daw nila si Chichong. Sinabi raw ni Xiaoyong na titingnan niya daw ang mga pinsala nito sa medical room.
Pero ang kwarto daw ay masyadong secured na para ng isang kulungan. Hindi daw nila alam kung ano talaga ang pinaplano ni Xiaoyong. Baka raw nang gusto lang talaga nito ay kunin ang lamang loob ni Chen Chong. Kaya kailangan daw nilang umati na bago pa sila maunahan nito. Sinabi dito nila o sina baka nagkakamali lang raw ito tungkol kay Xiaoyong. Dahil kapag raw ginawa nila yon, isang pagtatrader daw yon kay Xiaoyong. Ipinamukha pa ni Yiming kay Lao Si na wala raw siyang pakialam. May mabuti raw na pagtariduran niya ang mundo kesa ang mundo ang mag-traitor sa kanya. Kung ang sinabi raw ni Xiaoyong ay totoo, kukunin daw nila ang fortress na ito at sila na ang kukontrol nito. Dahil ang andito lang naman daw ay sila at si Xiaoyong tapos ang matanda at ang babae lang. Huhulihin daw nila ang dalawa kapag umalis si Xiaoyong sa dito. At ang babae raw ay maganda rin naman. At pwede daw nila mapakinabangan yun sabay bigay ng masamang tawa. Nagkaroon naman bigla ng katahimikan ang tatlo dahil sa sinabi ni Yiming sa kanila kaya wala na lang nakaimik pa. Sabay pa biro nitong sinabi na mag-relax lang daw sila. Nagbibiro lang daw siya sa kanyang sinabi sa kanila. Kaya huwag daw nila itong seryosuhin. Napabuntong hininga naman dito si Zhang Chai dahil nagabiro lang naman daw pala ang kanyang kaibigan. Sinabi nito na huwag daw yang takutin nito ng ganon. Ang apocalypse daw ay hindi pa nagsisimula. At si Yiming daw ay nag-iisip na agad ng ganon kasama. Sabay sabi din nila o si dito na kung gusto raw talaga ni Xiaoyong nakunin ang kanipang lamang loob. Isinarado na raw sila nito agad. Lalo na raw na merong baril ang ating bida. Hindi nagtagal. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng banyo dahil ang dalawa ay lalabas na dito. Habang si Yiming naman ay nag-iisip ng masamang plano nito. Sinabi nito na sa kaguluhang mundo na ito, ang isa raw ay dapat maging gahaman. Kapag daw siya ay nagtagumpay, ang dalawa na ito raw ay ang magiging alagad niya habang buhay. Sa lugar naman kung nasaan si Xiaoyong na nakaupo. Lumapit dito ang dalawa sinabi ni Shengbo kay Xiaoyong na si Xiangqi at ang iba ay naayos na. At ang isang tao raw na malala ang sugat na tinatawag na Chichong ay nakahiga lang daw sa medical room ngayon. Katulad daw ng sinabi nito sa kanya. Ang lahat daw ng pinto at bintana ay nakalock na. Natuwa naman ito kay Shengbo at nagpasalamat ang ating bida dito. Sinabi nito kay Shengbo na silang dalawa raw ay kailangan ng pahinga. Hindi daw nila kasi alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Pero bago pa makaalis ang dalawa, sinabi ni Xiaoyong dito na meron pa raw pala siyang sasabihin. Sinabi dito ni Xiaoyong na malibang lang daw kay Chen Chong. Bantayan daw nila ang dalawang kaklase ni Zhang Chai ng maigi. Dahil meron daw siyang masamang pakiramdam dito na mayroong traitor sa kanila. Hindi naman nakaimik ang dalawa sa sinabi ng ating bida dito. Lumipas ang ilang sandali. Si Xiaoyong ay pumunta na sa kanyang warehouse. Sa kanyang pagdating dito, agad naman niyang binuksan ang kanyang system store upang tingnan ang mga binibinta dito. Sa kanyang pagtitingin-tingin, agad naman niyang pinindot ang mga binibinta dito. Kaya nagsilabasan ang madaming notification. Sinabi dito na ang Apocalypse Farmer Supply Box na level 1 ay nakuha na. 2 puntos ang binawas dito. Kasalukuyang puntos ay 18. Sabay ang Sugar Oil and Protein Super Box na level 1 ay nakuha na rin. 5 puntos naman ang bawas kaya meron na lang 13 puntos ang natitira. Isa pang notification ang dahil binili rin ni Xiaoyong ang Armed Deterrent Supply Box na level 1. 5 puntos ang binawas sa kanya, kaya nang natitira na lang sa kanyang puntos ay 8. Makikita naman sa kanyang system store na naka-open na ng lahat ng paninda dito dahil binili na niya ito lahat. Sabay labas niya sa mga ito. Sa kanyang pagpapalabas sa mga ito, napahanga na lang siya dahil ang gantimpala sa mga kahon na kanyang binili ay sobrang kakaiba.
Sambit pa niya na kahit na raw hindi ito ganoon kaganda katulad ng paggastos ng pera ngayon ng malaya. Dahil daw sa paparating na pagkaubos ng mga kagamitan sa mundo dahil sa apokalipse. Magiging kapaki-pakinaban na raw ang mga ito. Lumipas na ang gabi at naging umaga na rin. Sa labas ng bahay ng ating bida, makikita ang madaming kotse na paparating dito. May isang tao naman ang nagsalita at sinabi nito na nakarating na daw siya. Sabay tanong nito kung yun na ba raw ang tamang lugar talaga. Sabay labas ng mga ito sa kanilang sasakyan. Ang mga ito ay armado dahil lahat ng mga ito ay may daladalang kani-kanyo ang sandata. Ang isang lalaki na nasa unahan ay may kinakausap. Sinabi nito na kakain daw sila kapag nakabalik na siya. Ang nangunguna pala sa mga ito ay ang mayabang na lalaki na nakabangga ng ating bida noon sa traffic. Sinabi nito ni sa kanyang mga kasama na sirain na raw nila ang lugar na ito. Sabay naglakad na ng lalaking pinuno ng mga ito upang mauna sa gagawing atake nila. Ang mga kasamahan naman nito ay makikita na pinaghahampas ang pintuan ng ating bida na parang magasira lang. Hindi nila alam kung gaano tigas at kakapal ang pinto na sinisira nila. Dahil sa nangyayari, wala na lang masabi ang mayabang na lalaki. Habang ng pinuno na hingal ay sinabi sa mayabang na lalaki na ang pinto daw ay hindi nila kayang sirain dahil sobrang tigas daw nito. Kaya ano na raw ang gagawin nila ngayon? Dahil hindi naman daw nila magagawang masira ang pinto. Nagalit naman dito ang mayabang na lalaki at napaisip na lang ito na sino raw kaya ang gagamit ng gantong katigas na pinto sa normal na bahay lang. Sabay sigaw nito ng mga kasamahan niya na dahil na daw nila ng mga malalaking sandata. Kaya ang mga ito ay inilalabas na sa kanilang sasakyan ang sandata na kanipang gagamitin. Ang nasa loob pala ng kahoy na lalagyan ay ang mga pasabog na gawa sa bote. Agad naman kumuha ang bawat isa ng mga ito sabay tapon nila sa loob ng bahay ng ating bida. Habang naghahagis ang mga ito, makikita ang saya sa mukha ng mga ito sa kanipang ginagawa. Agad naman nagbugay ng malaking sunod ang mga bote na pinaghahagis ng mga ito iloob ng pinto. Hindi nagtagal. Ang sunod sa loob ng pinto ay naging malakas na dahil makikita na ng pag-aapoy nito sa loob sa labas. Ang mga hangal na lalaki sa labas ay nagsasaya sa kanilang ginawa. Dahil sa nangyayaring pagsabog ng mga ito, sila Shanshan naman at ang mga kasama nito ay nagmadaling kumuha ng isang timbang tubig tapos fire extinguisher. Sinabi ng mga ito na magmadali raw silang puksain ang apoy agad. Habang tumatakbo ang mga ito, sinabi ni Shanshan na ang kanyang brother Xiaoyong daw talaga ay tama. Dahil hindi pa raw nagsisimula ang tunay na kabuluhan. Ang ibang pangyayari raw ay nagsisimula ng maganap ngayon. Si Xiaoyong at ang matanda ay seryosong lumabas na may dalang sandata sa kanilang kamay. Sinabi ni Xiaoyong na titingnan daw nila kung sino ang naghahanap ng gulo sa kanila. Sabay akyat nila sa tower niya. Sa kanilang pag-akyat, nakita nila ang mga taong gumugulo sa kanila. Napansin naman ni Shengbo ang isang tao dahil mukhang nakikilala raw niya ito. Hindi nagtagal na alala na rin niya kung sino ang taong yon. Kaya sinabi niya na ang taong yon ay ang nakabangga nila sa daan at gusto silang maaksidente. Nagulat naman dito ng pinuno na lalaki nang makita niya ang dalawang tao sa taas. Kaya agad naman niyang sinabi ito sa kanilang boss. Ang kanilang boss naman ay napasabi na silang araw ang kanilang hinahanap. Sabay duro nito sa dalawa. Sinabi nito na bumaba raw ang dalawa sa kanilang kinakatayuan. Kung hindi raw nila gagawin yun ay susunugin niya raw ang bahay ng aso nito. Samantala, sinabi naman ni Xiaoyong dito na merong 5 minuto lang daw ito upang umalis sa kanyang harapan. Kapag daw hindi nito ginawa yun, hindi na natapos ni Xiaoyong sabihin dahil sinigawan naman siya ng mga kalaban niya sa baba at sinabi kay Xiaoyong na ano raw ang pinagsasabi nito sa kanila. Kilala ba raw nito ang kanilang boss? Sabay sabi nito sa mga kasama niya na huwag na daw silang magsayang ng oras pa.
Ilabas na daw nila ng 2 crates ng Molotov cocktails. Si Xiaoyong naman ay biglang nagulat sa paglabas ng kanyang notification system. Dahil binigyan siya ng bagong gawain nito. Ang pangalan ng kanyang bagong gawain ay Ordinary Threat. Task objective daw ay ang kanilang lugar ay inaatake na ngayon. Ubusin daw nito ang mga banta ng mabilis kung maari. Ang gantimpalang matatanggap ay 10 puntos. Sa kanyang pagtingin sa bagong gawain niya. Nagsalita naman si Shengbo sa kanyang gilid. Sinabi nito na ano na raw ang kanilang gagawin. Magpapaputok raw ba sila upang balaan ang mga ito? Napasabi naman si Xiaoyong na anong warning shot ba raw. Ang mga taong nasa kanilang pintuan daw ay mga gangster. Ang kaguluhan daw ay hindi pa talaga nagsisimula pero ang mga ito ay gumagawa na agad ng kaguluhan. Sambit pa niya na wala daw ang mga itong pake kung meron mang tao ang tupukin ng apoy hanggang mamatay. Kaya ang hayaan daw ang mga itong mabuhay sa mundo ng apokalipse ay makakasakit lang daw ng mga inosenteng tao at ipapahamak lang daw nila ang mga yon. Sabay sipat nito sa kanyang assault rifle upang pagpapatayin na ng mga ito. Sabay kalabit naman niya sa kanyang gatilyo kaya ang kanyang baril ay pumutok ng malakas. Sa kanyang pagbaril dito, ang kamay ng pinuno ay bigla na lang nawala dahil tumalsik ito palayo sa kanya. Ang pinuno ay hindi na lang nakaimik pa at nakapag-react sa nangyari sa kanya mabilis na pagkawasak ng kamay. Hindi nagtagal. Ang pinuno ay sumigaw na ng malakas dahil ang kanyang kamay ay nawala na. Sa pagsigaw nito, ang mga kasama naman nito ay natakot na rin. Sinabi ng ating bida na nagkamali raw siya ng punterya matapos siyang mabuhay ng mapayapa ng mahabang panahon. Ang mga taong hangal naman nasa baba ay napasigaw na lang at napasabing meron aw silang baril. Isa raw yung assault rifles. Sumigaw naman ang kanilang boss at sinabi nito na umatras na raw sila. At protektahan raw nila siya. At huwag daw silang tumakbo ng mabilis dahil naiiwan siya ng mga ito. Ang mga hangal na ito ay nagmamadali na upang makarating agad sa kanilang sasakyan. Sinabi ni Xiaoyong habang nakatutok pa rin ang rifle nito sa mga hangal na nasa baba na tapusin na raw nila ang sinimulan ng mga ito. Ayaw niya raw na naghihintay. Sabay rat-rat niya sa mga ito. Kaya ang mga ito ay sabay-sabay nang namamatay sa mga tama ng bala sa kanila. Ang mga ito ay tinamaan ng bala sa kanilang mga dibdib at ang pinuno naman ay tinamaan sa kanyang ulo mismo. Ang dalawa ay nakarating na sa kanilang sasakyan habang ang kanilang boss ay pasakay pa lang dito. Sa pagsakay ng boss nila, sinigawan naman nito ang driver at sinabi nitong mag-drive na raw ito ng mabilis ngayon. Si Shengbo naman ay kinabahan dahil sinusubukan raw ng mga itong tumakas. Samantala sinabi dito ng ating bida na huwag raw itong mag-alala dahil ito raw ang dahilan kaya kumuha siya ng automatic rifle. Sabay pinagbabaril na niya ang sasakyan ng mag-ito na tumatakbo na. Si Xiaoyong ay makikitang ang bilis magpalit at magkasa ng kanyang baril kaya si Shengbo ay nagugulat na lang sa kanyang nakikita sa ating bida. Iniisip niya na ang bilis daw magkasa at ang galing daw bumaril ng ating bida. Kahit pa raw noong panahon niya na nagtatrabaho siya bilang isang pulis. Hindi daw siya ganun kagaling. Sa baba naman, makikinig sa buong lugar ang mga sigawan na nagyayari. Hindi nagtagal nagkaroon na ng katahimikan sa buong lugar dahil makikita ang mga bangkay ng mga taong patay sa labas ng pintuan ng ating bida at ang sasakyan na gagamitin sana ng mga ito ay sira na rin ngayon. Sabay tumalikod na si Xiaoyong. Bago siya makaalis, sinabi niya kay Shengbo na tawagan daw nito si Zhang Chai at ang iba upang lumbas at maglinis. Sa kanyang pag-alis, bigla na lang may pumasok sa kanyang isip. Inisip niya na nasa unang pagsubok pa lang daw naman sila ng kaguluhan. Paano raw kaya kung hayaan niya ang mga ito na maging isang zombie at gawing mga practice ni Zhang Chai at Shanshan? Pero kalilimutan na lang daw niya yon. Sabay sinabihan niya si Shengbo na huwag na daw pala itong magmadali.
Tinanong ni Shengbo si Xiaoyong kung hahayaan na lang ba raw nila ang mga ito na nakatambak lang dito sa labas. Agad naman sinabi ni Xiaoyong na ganun na nga raw. Dahil meron naman na raw yang ibang plano sa mga ito. Lumipat ang eksena sa isang highway na may isang puting kotse na mabilis na tumatakbo sa daan. Ang nagmamaneho pala ng sasakyang na ito ay si Shuxiong. Si Shuxiong ay tinanong si Wen Shuya kung malapit na raw ba silang makarating. Sinabi ni Wen Shuya dito na sa palagay niya raw ay sa susunod na pagliko na yon. Habang si Kui Jing naman ay seryoso sa kanyang pinagmamasdan sa daan. Iniisip nito na kapag raw si Shuxiong ay nasa paligid. Umaarte daw si Wen Shuya ng gayaan. Sa palagay daw kaya ni Kui Jing na hindi niya alam kung anong gustong gawin ni Wen Shuya. Hindi nagtagal. Nakarating na rin ang mga ito sa lugar ng ating bida. Sinabi ni Shuxiong na magaparada na lang daw siya dito at maghahintay. Padalhan na lang daw siya ni Kui Jing ng mensahe kapag nakapasok na raw ito sa loob. Agad naman bumaba si Kui Jing sa sasakyan ay inakit na nito si Wen Shuya bumaba. Kaya napatanong na lang si Wen Shuya kung kasama rin ba raw siya. Sinabi ni Kui Jing dito na siyempre raw sasama ito sa kanya. Paano niya raw malalaman kung aling factory ang kinalalagyan ni Xiaoyong? Sinabi dito ni Wen Shuya na maglakad na lang daw ito ng diretsyo. Makikilala naman daw niya ito agad. Hindi na raw siya sasama rito dahil ang kanyang sapatos daw ay masakit na sa kanyang paa. Kaya kunting lakad lang daw ay delikado na ang paa niya. Pero hinid pinakinggan ni Kui Jing ang dahilan na sinasabi ni Wen Shuya kaya hinigit niya ito upang lumabas ng sasakyan. Habang hinihigit niya ito, sinabi niya dito na kahit mayroong sapatos daw o wala. Tumigil na raw ito sa pagrereklamo at sumama na lang ito sa kanya. Napasigaw naman si Wen Shuya dahil ang kanyang bag raw. Yung cellphone niya raw ay andoon. Sinabi dito ni Kui Jing na iwan na lang daw nito ang kanyang bag at cellphone dyan sa sasakyan. Dala naman daw niya ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Hindi nagtagal. Ang dalawa ay nakaalis na rin sa kotse ay naglakad na. Si Shuxiong ay pinagmamasdan lang ang pag-alis ng dalawa. Sabay tawag nito sa kanyang mga kasamahan. Sinabi nito na maghanda na raw sila. Kapag daw ang kanyang sasakyan ay umandar na. Sumunod na raw ang mga ito agad. Ang mga siraulong tao naman na nasa sasakyan ay agad nang sumang-ayon sa sinabi ni Shuxiong. Samantala, ang dalawa naman ay naglalakad pa rin papunta sa pintuan ni Xiaoyong. Sinabi dito ni Wen Shuya na bakit daw siya dinala ni Kui Jing dito. Sinabi dito ni Kui Jing na luma na raw ang ginagawa nito. Sa palagay daw kaya nito na maiisahan siya nito sa kanyang lumang taktika. Pero itinanggi lang ni Wen Shuya ang sinabi sa kanya ni Kui Jing dahil sinabi niya dito na nagbihis lang naman daw siya ng maganda para kay Xiaoyong para daw makuha niya ito. Dahil alam naman na daw ni Xiaoyong ang relasyon ng dalawa. Sa kanilang paglalakad, biglang nagtaka si Qi Jing at napatanong kung ano raw ang nangyayari dito. Napaisip naman si Wen Shuya sa kanyang nakita. Sabay napatanong na lang si Wen Shuya kay Qi Jing kung ano raw kaya ang nangyari dito. Sabay dikit niya kay Qi Jing dahil natatakot raw siya. Sinabi niya dito na ang lahat daw ng mga tao na ito ay patay na. Mas mabuti daw siguro kung bumalik na lang sila. Sinabi naman ni Qi Jing dito, habang natatakot na base raw sa mga dugo ng mga ito. Ang mga ito raw ay patay na ng matagal na oras. Kaya siguro raw ay may dalawang grupo ang naglaban dito para sa supplies ni Xiaoyong. Sabay sabi ni Wen Shuya na hindi daw siguro nagawa na makaalis ni Xiaoyong ng buhay sa nangyari. Pero sinabi dito ni Kui Jing na hindi na raw yun ang mahalaga. Kaya iniisip niya kung ang mga supplies raw kaya ng ating bida ay andun pa. Sa kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang boss ng mga namatay na ito ay gumagalaw pa. Sinabi ni Wen Shuya kay Kui Jing na kung bumalik na lang raw kaya sila. Hayaan na lang daw nila ang mga tao ni Shuxiong ang bahala dito.
Pero sinabi ni Kui Jing dito na pumasok daw sila ng tahimik sa loob ng factory at tingnan daw nila kung bukas ang pinto dito. Sa kanilang inay na ginagawa. Ang boss ng mga taong namatay ay bumabangon na mayroong kakaibang mata. Nakarating na rin ang dalawa sa harap ng pinto ng ating bida. Sa kanilang paglapit dito, tiningnan ng dalawa maigi ang pinto kaso napagtanto nila na ang pinto ay sobrang secure, kaya wala man sino ang kayang makapasok dito, kaya ang inaakala nilang si Xiaoyong ay patay na, doon sila nagkakamali. Sa kanilang pagmamasid sa pinto bigla naman may isang boses ang kumuha ng kanilang atensyon, kaya napatingin ang dalawa dito. Ang nagsalita pala ay si Shan Shan, tinatanong ang dalawa kung sino sila at paano nila nahanap ang lugar na ito. Sumigaw si Wen Shuya at sinabi nito kay Shan Shan na kaibigan daw sila ni Xiaoyong habang si Kui Jing naman ay sinabi na siya daw ng kasintahan ng ating bida. Humarap si Shan Shan kung asan si Xiaoyong at sinabi dito na may dalawang babae raw ang nasa labas at ang isa daw doon ay sinasabi na kasintahan daw niya. Habang sa tabi naman ng gate, sinasabi ni Kui Jing na ganun daw pala, kaya biglang nagbago na ang ating bida sa pakikitungo sa kanila dahil nakakita na raw ito ng bago nitong kasintahan. Sinabi ni Wen Shuya kay Kui Jing na huwag daw nito ipakita na galit siya kay Xiaoyong. Aalahan daw nito ang kanilang kailangan gawin kaya mag-focus lang daw ito. Sambit pa nito na alalahanin daw ni Kui Jing na ang babaeng nasa taas raw ay may crossbow na hawak, kaya sigurado daw siya na hindi kaya i-handle ng ating bida yon. Sinabi ni Kui Jing na mag-relax lang daw siya dahil meron daw dala ang ating bida na mailit na baril. Pero daw kapag nabuksan na ni Xiaoyong ang pinto, maitutumba na raw nila ito ng mabilis. Samantala, dumating na si Xiaoyong sa taas sabay tinanong niya ito kung ano raw ang ginagawa ng dalawa sa lugar na ito, kahit alam naman na ng ating bida ang pakay ng dalawa. Dahil walang tiwala ang ating bida sa dalawa, ginamit niya ng kanyang kakayahan na mind's eye dito. Nakita niya na ang ekspresyon ng dalawa ay sobrang galit sa kanya. Si Wen Shuya ay nagpakyut pa sa ating bida sabay sabi nito na pumunta lang daw sila upang tingnan ang ating bida kung okay lang ba raw ito. Sambit pa nito na nagkakaroon na raw ng kaguluhan ngayon, nag-aalala lang daw sila sa kanya, sabay tanong nito kung nag-aalala rin daw ba si Xiaoyong sa kanila. Sabay bigay naman ng peking ngiti ng ating bida sa mga ito. Sinabi niya na nag-aalala daw ba talaga sa kanya ang mga ito. Kung hindi raw siya nagkakamali ang basurang Shokshong raw ay nasa paligid lang ngayon. Ilang mga tao naman daw kaya ang dinala nito at anong mga sandata rin daw kaya ang mga hawak ng mga ito. Dahil sa sinabi ni Xiaoyong sa kanila, nagulat ang mga ito. Napasabi na lang sila na kung paano raw nalaman ng ating bida ang kanilang plano. Sabay pinaputukan nito ng ating bida kaya ang dalawa ay natakot na lang sa kanilang katayuan ngayon, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Sabay sinigiwan ni Kui Jing ang ating bida at sinabi dito na nababaliw na raw ba ang ating bida dahil nagawa daw nitong paputukan siya. Samantala sinabi ni Wen Shuya kay Kui Jing na may baril daw ang ating bida kaya magsalita daw ito ng mahinahon lang, hiwag daw nitong subukan ang ating bida. Si Kui Jing naman ay walang paki sa sinabi ni Wen Shuya sa kanya at sinabi pa nito dito na wala raw silang dapat ikatakot. Sabay tanong pa nito na mayroon daw ba ang ating bida na lakas ng loob upang paputukan siya at patayin. Sinabi ni Xiaoyong dito na ang paputukan at patayin silang dalawa ay sobrang dali lang. Samantala, bigla naman nagulat at nakuha ang atensyon ng dalawa dahil mayroon silang nakinig na maingay sa kanilang likuran, kaya sabay ang dalawa napalingon. Nakita ng dalawa ang madaming zombie na nakatingin sa kanila at balak na silang kainin, kaya ang dalawa ay natakot na lang sa kanilang kalagayan. Napatanong pa si Kui Jing kung mga zombie raw ba yan, habang si Wen Shuya naman ay nagtataka kung bakit daw ang mga patay na nakita nila ay bumalik sa pagkabuhay. Habang ang ating bida naman ay nagpapakita ng masamang ekspresyon sa kanyang mukha at sinabi nito na gusto raw niyang mamatay ang dalawa sa kamay ng mga zombie na nasa kanilang harapan. Hindi nagtagal nang tuluyan ng naging zombie ang mga ito at nilamon na ng kasab-ikan pagkain ng tao. Nagsimula na silang umungol upang sumugod. Ang dalawa ay nakatakbo sa tamang oras kaya ang mga zombie na sumugod sa dalawa ay walang nadakma, kaya sumubsob ang mga ito sa sahig. Habang si Shokshong naman na nasa kanyang sasakyan ay nagulat dahil biglang tinawag ang kanyang pangalan ng paulit-ulit at may takot na boses. Sa kanyang pagtingin dito, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita niya ang dalawa na hinahabol ng mga zombie habang humihingi ito ng tulong sa kanya.
Ang dalawa ay napapaiyak na lang sa nangyayari sa kanila habang si Kuijing naman ay malapit na maabutan ng mga zombie. Si Shokshong ay napasigaw na lang at nagtataka kung bakit daw nagkaroon ng rabid flu sa lugar na ito. Sabay kuha niya sa kanyang communication phone upang tawagan ang kanyang mga kasama. Sinabi nito na bumalik na raw sila at dahil na daw ng mga ito, meron daw rabid flu sa lugar na ito. Agad naman pinaandar ni Shikshong ang kanyang sasakyan at umalis. Hindi na hinintay ang dalawa na tumatakbo palapit sa kanya. Si Kuijing ay minura na lang si Shokshong dahil iniwan na lang sila ng ganoon. Dahil sa wala ng ibang paraan si Kuijing upang makatakas, pinaikot niya ang kanyang bag upang itapon sa paa ni Wen Shuya dahil ayaw pa raw niya mamatay ng ganito. Habang si Wen Shuya naman ay mabilis na tumatakbo at hindi na malayan ang bag ni Kuijing na papalapit na sa kanyang paa. Hindi nagtagal, ang paa ni Wen Shuya ay napuluputan na ng bag ni Kuijing kaya bumagsak ito sa sahig ng malakas. Sa kanyang pagkakabagsak, naabutan naman na ito agad ng mga zombie sabay sama-sama ang mga ito na tumalong papunta kay Wen Shuya, habang si Wen Shuya ay wala na lang magawa. Hindi nagtagal si Wen Shuya ay nilamon na din ng mga ito. Habang pinagkakagat si Wen Shuya, minumura nito si Kuijing sa ginawa nito sa kanya. Ang mata ni Wen Shuya ay nagbabago na at utay-utay na rin nagiging zombie. Habang nilalamon ito ng mga zombie, sinabi nito kay Kuijing na hindi raw ito mamamatay ng mabilis dahil mamamatay ito ng mabagal at masakit. Habang si Kuijing naman na tumutulo na ang pawis sa sobrang kaba sa kanyang pagtakbo, sinabi nito na nararapat lang daw yun kay Wen Shuya. Sinabi niya ito ng ilang beses habang tumatakbo. Sa taas naman, pinapanood ito ng dalawa, si Shan Shan ay naaawa na sa nangyayari sa mga ito habang ang bida naman ay seryoso lang. Habang nakatayo si Xiaoyong, lumabas ang kanyang notification at binati siya sa pag-alis niya ng maliit na banta. Binigyan siya ng kanyang system ng 10 puntos, kaya ang kasalukuyang puntos na niya ay 18. Hindi nagtagal nang matapos niya matanggap na natapos na niya ang kanyang mission. Bigla naman may lumabas pa na panibagong gawain. Ang gawain naman ngayon ay linisin ang daanan. Ang kailangan sa mission ay ubusin ang mga infected at mga halimaw na gumagala sa labas ng kanyang base. Ang kanyang progress ay 0 pa. Kapag natapos ng ating bida ang mission na yun makakatanggap siya ng 10 puntos. Si Shansha naman ay nagulat sa kanyang nakita at napasabi na lang na ang mga tao raw na napatay nila kanina ay naging zombie na lang ng biglaan. Ipinaliwanag naman dito ni Xiaoyong na ito pa lang daw ang simula ng apocalypse. Ang hangin daw ay puno na ng madaming hindi kilalang infection na kumakalat sa paligid. Kaya ang mga patay daw, kapag na-exposed sa labas, magiging zombie raw agad ang mga ito. Kahit na daw ang mga nasugatan lang at ang mga mahihina ang kalusugan ay magiging zombie rin daw kapag nagkataon. Si Shanshan naman ay nakuha na kung ano ang nangyayari ngayon. Sabay tumalikod na rin si Xiaoyong sabay lumakad upang umalis. Habang naglalakad siya, sinabi niya kay Shanshan na tawagan daw nito ng iba dahil magkakaroon sila ng pagpupulong. Lamupas ang ilang minuto, nasa loob na sila at natitipon-tipon. Sinabi ni Xiaoyong sa mga ito na sa susunod na 2 araw, sa hindi inaasahan, manatili lang daw sila sa loob ng bahay niya. At siguraduhin din daw nila na nakasarado ang lahat ng bintana at pintuan ng maigi. At gawin daw nilang masanay ang kanilang katawan sa hangin sa paligid, ito raw ay mapapabawas ng pagiging zombie nila. Si Shang-Chi naman ay pinagpapawisan at sinabi nito na papaano na raw ang kanyang brother Chong. Si Chong Chen ay nakahiga lang sa medical room ng ating bida at makikita sa katawan nito na mayroong pagbabago ang nangyayari. Ang kamay nito ay nagsisimula lang lamunin ng virus, pati na ang ulo nito. Ang virus ng zombie ay nasa kanyang ulo na at malapit na sa kanyang utak kaya hindi na magtatagal si Chong Chen ay magiging isang zombie na rin kapag walang nagawa.